Maaga pa lamang ay nagtutungo na sa palengke si Renante upang magtinda ng mga sariwang isda na inaangat niya lamang sa kumpare niya. May asawa at isang anak si Renante. Sa edad na 28 anyos ay ikinasal na siya sa kanyang may bahay ngayon na si Dolores, at ngayon nga ay 5 taon na silang nagsasama bilang mag-asawa, at ang kanilang anak naman ay 3 taong gulang na. Sa ngayon ay 33 anyos na si Renante at si Dolores naman ay 31. Sa bahay lamang si Dolores habang nag-aalaga ng kanilang anak, at si Renante nga o mas kilala bilang Nante ay nagtitinda ng isda sa palengke. Tilapia at galunggong ang kanyang panindang mga isda. Maganda ang kanyang pangangatawan at may gwapong mukha. Kaya naman napakarami talagang humahanga sa kanya, at isa na nga si Rita. Matagal nang may pagtingin ang dalaga kay Nante na tindera naman ng manok. Kahit alam niyang pamilyadong tao na si Nante ay nagpapakit pa rin siya rito. Pero hindi siya pinapansin ni Nante at naaasiwa ito sa kanya. Halos ipakita na niya ang kanyang katawan kay Nante, pero walang pakialam dito ang makisig na lalaki. Dahil para kay Nante ay si Dolores lamang ang pinakamagandang babae sa kanyang mga mata, at hindi niya ito ipagpapalit sa kahit kaninong babae, bagay na kinaiinisan ni Rita. Hi, Nante! Nananghalian ka na ba? Gusto mo, hati tayo sa baon ko? Akong nagluto nito. Pag-aalok ni Rita habang hawak niya ang isang Tupperware na may lamang adobong baboy at kanin. Sige lang, Rita. Mamaya pa ako kakain Busog pa ako. Tugon nga ni Nante nang hindi man lang nililingon si Rita dahil ayaw niyang magkasala ang kanyang mga mata. Halos lumuwa na kasi ang hinaharap nito. Tuwing nalapit si Rita kay Nante ay laging nagbubulungan ang mga kapwa nila tindera at tindero. Batid kasi ng mga ito na patay ang dalaga sa pamilyadong tao na si Nante. Hanga naman ang mga tao ron kay Nante sapagkat napipigilan nito ang sarili na kumagat sa mga panunukso ni Rita. Ano ka ba naman, Nante? Lagi mo nalang tinatanggihan ng mga inaalok ko sa'yo. Pagkain lang naman to Tsaka, ayaw mo bang tumikim man lang ng ibang putahe? Hindi ka ba nagsasawa sa isang putahe lang? Ang ibig ko sabihin ay sa isda? Mapang-akit na sambit ng dalagang mapanukso kay Nante. Pakiusap nga, Rita. Dalaga kang tao. Marami pa diyang iba. Yung binata. Yung walang sabit na kagaya ko. May asawa na ako Kaya pakiusap ko lang sa'yo Tigilan mo na ako. At iayos mo nga yung pananamit mo. Napakaraming manyakis dito kaya sa palengke. Saad ni Nante at nanatiling hindi makatingin ng diretso kay Rita. Salamat sa concern mo sa akin, Nante Pero ikaw lang talaga ang gusto ko Wala nang iba. Tsaka sabi nga nila, mas madaling hulihin ang nakatali na. Hoy, ibahin mo ako Hindi ako manok para magpahuli sa'yo. Mahal ko ang asawa at anak ko, Rita. Kaya, please lang Iba na lang. Huwag ako. Ayoko masira ang pamilya ko. Dahil sa sinabing yon ni Nante, ay lubos na nasaktan ang dalaga at kaagad itong umalis sa tapat niya. Balang araw, magiging akin ka rin at mababaliw ka rin sa akin. Ipinapangako ko yan. Wika nito sa sarili at muling sinulyapan si Nante bago siya bumalik sa kanyang pwesto. At kahit nga ilang beses nang iniiwasan ni Nante si Rita, ay patuloy pa rin ito sa pangaakit sa kanya. Mabuti na lamang talaga at walang nangangahas na magsabi kay Dolores ng tungkol
sa pangaakit ni Rita. Pag-uwi ni Nante sa kanilang bahay ni Dolores ay masama ang pakiramdam nito at nauwi na nga sa lagnat. Kaya naman hindi ito nakapagtinda ng isda kinabukasan. At dahil doon lamang sila umaasa ng pang-araw-araw nilang gastusin, ay nagpresenta si Dolores na siya na raw ang magtitinda sa palengke ng mga isda. Ngunit ayaw siyang payagan ni Nante na magtinda sa palengke dahil baka may magsabi sa kanya ng ginagawang pangaakit ni Rita. Pero dahil wala na silang isasaing sa hapon, ay nagpumilit si Dolores na magtinda. Kaya naman wala nang nagawa pa si Renante. Habang nasa palengke nga si Dolores, ay napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Natatakot siya na baka masira ang relasyon nilang mag-asawa dahil lamang kay Rita. Inis na inis naman si Rita dahil wala si Nante at si Dolores nga ang nakikita niya ngayon sa palengke. At dahil gusto niyang malaman ang kalagayan ni Nante, ay nilapitan na nga niya si Dolores nang makaalis na ang customer nito. Hi! Ikaw yung asawa ni Nante, di ba? Kumusta pala siya? Kaibigan niya ako. Ako si Rita. Pagpapakilala nga ni Rita kay Dolores at inilahad pa niya ang kanyang kamay sa harapan ng asawa ni Nante. Ngunit ngumiti lamang si Dolores at sinabi niyang nahihiya siya dahil marumi ang kanyang kamay at malansa dahil sa isda. Pero pinipilit pa rin ni Rita si Dolores na makipagkamay sa kanya at sinabi niyang sanay siya sa malansa dahil tindera naman siya ng manok. At dahil sa pamimilit nga ni Rita, ay tinanggap na ni Dolores ang kanyang kamay. Ang bait mo naman, Rita. Ako nga pala si Dolores. Bago ka lang dito, no? Kasi ngayon lang kita nakita dito. Nakangiting tanong ni Dolores kay Rita na kaagad namang tinanguan ng dalaga. Oo kasi dati ang nani ko nagtitinda dito. Pero nung nawala na siya, ako nang pumalit sa kanya. Kailangan May kapatid kasi akong nag-aaral sa high school. Nakakahanga naman ang kabaitan mo. Maswerteng kapatid mo dahil may ate siyang kagaya mo na handang gawin ang lahat para sa kanya. Pagpuri ni Dolores, mabait naman talaga si Rita at mapagmahal na ate. Kaya lang ay desperado siyang agawin si Renante at wala siyang pakialam kung masira ang pamilya ng lalaking nagugustuhan niya. Maraming salamat, Dolores Pero kahit ako gaano kabait, hindi ako matutunang mahalin ng lalaking napupusuan ko. Ayaw niya sa akin at pilit niya akong pinapalayo sa kanya. Hala, bakit naman, Rita? Ano po bang hahanapin niya sa'yo? Napakabuti mong tao at isa pa'y napakaganda mo at sexy ka pa. Ay, ewan ko nga ba sa lalaking yun? Ayaw sa sariwa. Biro lang O siya, pasabi na lang kay Nante na kinukumusta ko siya at pasabi na rin na magpagaling siya. Oo, sige. Makakaasa kang makakarating yan sa asawa ko. Maraming salamat, Rita. Tubango na lamang si Rita bilang pagtugon at bumalik na siya sa kanyang pwesto habang lihim na naiinis kay Dolores. Makalipas nga lang ang 3 araw ay muli nang bumalik ang lakas ni Nante. Kaya naman nakabalik na siya sa pagtitinda ng isda sa palengke. Kaya naman tuwang-tuwa si Rita at panay ang pangaakit na naman nito. Isang araw ay naunang nagsara si Rita at ang hindi alam ni Nante ay inabangan pala siya nito sa labas at nang makita siya nito ay kaagad siyang hinatak palayo sa mga tao at doon siya nito ninakawan ng halik. Kaya naman naitulak niya ito ng bahagya. Ano ba, Rita? Nababaliw ka na ba? Bakit mo yung ginawa? Alam mo namang pamilyado kong tao. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo na ako? Mali ito, Rita!
Maling-mali! Ano ba nakita mo sa akin, ha? Galit na sigaw ni Renante sa babaeng desperada na gusto siyang maangkin. Ewan ko. Hindi ko rin alam, Nante. Basta alam ko lang mahal kita. Mahal na mahal kita, Nante. At hindi ko alam kung paano ka mabubuhay kapag patuloy mo ko iniiwasan. Pakiusap. Pag-aralan mo naman akong mahalin. Handa akong maging kabit mo. Hindi ko sasabihin sa asawa mo. Basta mahalin mo lang ako, kagaya din ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi, Rita. Hindi ko kayang pagtaksila ng asawa ko. Mahal na mahal ko sila ng anak namin. Kaya tama na. Tumigil ka na para mo ng awa. Maawa ka rin sa akin, Nante. Paano naman ako? Patawarin mo ako, Rita. Pero hindi ko kayang ibigay ang pagmamahal na nais mo. Dahil walang ibang laman ng puso ko, kundi ang asawa ko. Tumalikod na si Renante at nang akma na siyang hahakbang ay muling nagsalita si Rita. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo rin ako, Nante. Hindi ako papayag na maging talunan. Hindi ako tumatanggap ng pagkatalo lalo na sa pag-ibig. Alam kong mali, pero kailangan kong gawin ito. Sigaw nga ni Rita kung kaya't muling humarap si Nante sa kanya. Anong binabalak mo? Bakit ko sasabihin ko anong gagawin ko? Paghintay ka na lamang at malalaman mo rin. Ipinapangako ko sa iyo na kapag naging sa akin ka, paliligayahin kita. Higit pa sa pagpapaligaya ni Dolores sa iyo. Losang na si Dolores, Nante. Pero ako'y nananatiling sariwa. Kung ano man yung pinaplano mo, tigilan mo na dahil hindi ka magtatagumpay. Kung binabalak mo sabihin kay Dolores na may gusto ko sa akin para magkasira kami, sinisigurado ko naman sa'yo na hindi ka magtatagumpay. Ngunit tumawa lamang si Rita ng malakas na tila ba isang baliw saka ito umalis sa harapan ni Nante. Naiwan namang tulala si Nante at iniisip niya kung ano nga ba ang binabalak ni Rita. Kaagad na nga rin siyang umalis doon at sumakay ng tricycle upang makauwi na. Masaya ngang sumalubong sa kanya ang kanilang anak at kaagad niya itong binuhat. Kasunod naman ito si Dolores na masayang lumapit sa kanya. Nakaluto na ako, mahal. Kumain na tayo bago ka maligo. Ngumiti naman ng tipid si Nante saka siya tumango. Bigla kasi niyang naalala ang paghalik ni Rita sa kanya. Kaya nakukonsensa siya. Walang kaalam-alam ang kanyang asawa sa ginagawang pangaakit ni Rita. Kinabukasan ay lumapit na namang muli si Rita kay Nante at nagpapapansin na naman ito. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi yun bumebenta kay Nante. Kaya naman buo na ang pasa niyang ituloy ang kanyang binabalak dahil alam niyang yun lamang ang tanging paraan upang mahalin din siya pabalik ni Renante. Dahil desperada na si Rita na mapasakan niya si Nante, ay pinuntahan niya ang kanyang tiyahin na may alam sa panggagayuma at marunong ding mambarang. Tia Alma, nais ko matutong manggayuma dahil gusto kong gayumahin ang lalaking mahal ko, ngunit may asawa na. Saad ni Rita sa kanyang tiyahin nang papasukin siya nito sa maliit nitong kubo. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Maaaring mapahamak ang lalaking gagayumahin mo. Tsaka alam mo naman na tinalikuran ko na yan. Saad naman ni Aling Alma na nag-aalangang tulungan si Rita sa nais nito. Sigurado po ako, Tia Alma, at gusto ko na pumapa sa akin siya. Gagawin ko po ang lahat kahit ang pinagbabawal na pamamaraan. Huminga naman ng malalim si Alma at tinuruan siya nito ng mga dapat gawin at isinulat niya yon sa kanyang notebook. Ang sabi sa kanya ng kanyang tiyahin ay mas epektibo ang pagsasagawa ng ritual para sa panggagayuma tuwing araw ng Biyernes, alas 6 ng hapon o alas 12 ng hating gabi. At dahil Miyerkules pa lamang ng araw na yun, kailangan pa maghintay ng isang araw ni Rita
upang maisagawa ang kanyang masamang plano. Masaya siyang nagpasalamat sa kanyang tiyahin bago siya umalis sa bahay nito sa kabundukan. Dahil nanganganib ang buhay ng kanyang tiyahin, ay pinili nito na magtago na lamang at tinalikuran ang dating masamang gawa. Sa dami ng binarang niya ay napakaraming tao rin ang gustong pumatay sa kanya. At dahil sa paglapit ni Rita sa kanya, ay muli na naman siyang makakagawa ng kasalanan, bagay na ayaw na sana niyang gawin pa. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, sa ganap na 6:00 ng hapon, ay nagtungo si Rita sa hindi mahangin na lugar at walang nakakakitang tao sa gagawin niyang ritual. Dala niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang tiyahin, kagaya ng isang puting kandila, isang piraso ng papel na walang sulat at asin. Inumpisahan na nga niya ang ritual at humarap siya sa silangan at isinulat niya sa papel ang buong pangalan ni Renante at sa ibaba nun ay inilagay din niya ang araw ng kapanganakan ni Nante. Sunod nga ay pinalibutan niya ng asin ang papel na may buong pangalan ng kanyang gagayumahin. Nagumpisa ang paglalagay niya ng asin mula sa itaas na bahagi na naaayos sa ikot ng orasan. At gamit ang isang matulis na bagay ay isinulat naman niya ang buong pangalan niya at ganoon din ang kanyang kaarawan. Pagkatapos ay sinindihan niya ang puting kandila sa ibabaw ng papel na may nakasulat na buong pangalan ni Renante at paulit-ulit nga niyang binabanggit ang pangalang Renante de la Cruz. Nang magawa na niya yon, ay kinuha na niya ang mga nalusaw na kandila at kanyang inilagay sa malinis na garapon. Yakap-yakap nga niya ang garapon at pag-uwi niya ng bahay ay inilagay niya ito sa kanyang cabinet kung saan walang makakakita na kahit sinong tao upang tumalab ang orasyon. Sa paglipas nga ng 1 linggo ay may kakaiba nang nararamdaman si Nante. Hindi na siya mapakali at hirap na ring makatulog. Hinahanap-hanap na niya si Rita at parang gusto niya itong makita at makasama. Bagay na ipinagtataka niya dahil hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Kapag yumayakap si Dolores sa kanya, ay naiirita siya at lumalayo. Dahil doon ay nagtataka na rin ang kanyang asawa. Tinanong pa siya ni Dolores kung bakit siya nagkakaganoon, ngunit umiling lamang siya at sinimangutan si Dolores. Pagkagising ni Nante, ay naglinis lamang siya ng katawan at kaagad nang dumiretso sa palengke at hinanap kaagad ng mga mata niya si Rita. Laking tuwa niya nang makita si Rita na nakangiti rin sa kanya. Kaagad niya itong niyakap ng mahigpit na para bang sabik na sabik. Napaawang naman ang mga labi ng mga nakakasaksi dahil sa pagyayakapan nilang dalawa at ayaw na ngang humiwalay ni Nante sa tabi ni Rita. Ngunit may isang naglakas loob na nagsalita at binawal ang ginagawa nila Nante at Dolores. Siya si Amang at isa ring tindero ng isda sa palengke. "Oy, Nante! Ano ba yan? Alam ba ng asawa mo yan, ha? Akala ko ba hindi ka bibigay dyan sa pangakit sa ni Rita? Lantaran pa yung ginagawa nyo. Hindi ba kayo nahihiya?" Hayaan mo na kami, Amang. Masaya kami ni Nante sa isa't isa. Huwag ka nang umepal pa dyan. Ano nalang mararamdaman ni Dolores, ha, Nante? Hindi ko na mahal si Dolores, Amang. Si Rita na ngayon ang mahal ko. Sagot nga ni Nante na ngayon ay tinablan na ng panggagayuma ni Rita. Hindi na nangahas pa si Amang na magsalita at hinayaan na lamang ang dalawa. Bumalik na rin naman si Nante sa mga paninda niya, ngunit panay ang sulyap kay Rita. At ang mas malala pa ay sumama na siya kay Rita sa bahay nito. Nagtataka naman ang kapatid ni Rita kung sino ang inuwi niyang lalaki at ang pakilala nito ay kanyang nobyo. Sa kabilang banda
Nakaabang naman na sa labas ng bahay nila si Dolores at hinihintay ang pag-uwi ni Nante. Ang hindi niya alam ay wala na siyang hinihintay dahil ang kanyang asawa ay napapaikot na ni Rita sa kanyang mga palad. Hanggang abutin na nga ng alas 8 ng gabi, ngunit wala pa rin si Nante. Kaya naman, ibinilin muna niya ang kanilang anak ni Nante sa kanilang kapitbahay upang puntahan niya ang kanyang asawa sa palengke dahil labis na ang kanyang pag-aalala rito. Pagdating niya sa palengke ay wala na roon ang kanyang asawa, kaya nagtataka siya kung nasaan ito dahil maagang umuuwi si Nante at hindi ito umaalis nang hindi nagpapaalam. "Dolores, si Nante bang hinahanap mo?" Tanong ni Amang, kung kaya't kaagad siyang napalingon kay Amang. Oo alam mo ba kung nasaan siya nagpunta? Nag-aalala na kasi ako Baka ako napaano na siya, gabi na. Pero hindi pa siya nakakauwi, Amang Wag ka sanang mabibigla, Dolores ha. Ang asawa mo kasi at si Rita may relasyon. At sa palagay ko'y magkasama sila ngayon. Magkasabay silang umalis kanina dito sa palengke. Gulat na gulat nga si Dolores sa isinawalat ni Amang sa kanya patungkol sa kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala na makakaya siyang pagtaksilan nito. Kaagad na bumuhos ang kanyang mga luha habang nakayuko siya. Matagal nang inaakit ni Rita si Nante pero hindi siya pinapatulan ng asawa mo. Hindi nga niya matingnan ng diretso si Rita Kaya lahat kami labis din ang pagtataka nang makita namin kanina. Nabigla na lang siyang dumiretso kay Rita at niyakap niya ito. Alam mo ba kung saan nakatira si Rita, Amang? Puntahan naman natin sila May anak kami ni Nante na naghihintay sa kanya. Umiiyak na sambit ni Dolores. Sinabi naman ni Amang na alam niya kung saan nakatira si Rita at sinamahan nga niya ito. Isinakay na ni Amang si Dolores sa kanyang tricycle at tinungo nga nila ang bahay ni Rita. Ang kapatid na ni Rita ang nagbukas ng pinto nang kumatok nga sila Dolores. Kaagad na tinanong ni Amang kung nasaan si Rita at Nante. Nagtataka naman ang kapatid ni Rita kung bakit hinahanap nila si Nante, pero itinuro pa rin niya ito. Sino yang dumating, Mara? Tanong nga ni Rita sa kanyang kapatid at kaagad namang pumasok si Dolores sa loob ng bahay. Gulat na gulat si Rita nang makita niya si Dolores habang luhaan ang mga mata nito at bakas sa mukha ang galit. Nasaan ang asawa ko? Ilabas mo siya! Pwede ba, Dolores? Huwag ka mag-iskandalo rito. Ayaw na sa'yo ni Nante kasi losyang ka na. Gusto niya sa akin dahil dalaga ako, sariwa at maganda. Kahit itanong mo pa yan kay Nante. Tinawag nga ni Dolores si Nante at lumabas naman ito galing sa kwarto ni Rita. Kaagad na lumapit si Dolores at sinampal niya nang magkabilaan si Nante. Hindi na niya napigilan ang sarili sa labis na galit at sakit na kanyang nararamdaman ng mga sandaling yun. Napakawalang iya mo, Nante! Paano mo nagawa sa akin to? Sa atin ng anak mo! Talaga ipagpapalit mo kami sa babaeng ito? Sigaw ni Dolores habang nanginginig ito sa galit. Patawarin mo ako, Dolores. Pero si Rita na ang mahal ko. Siya na ang sasambahin at paglilingkuran ko. Makakauwi ka na. Sagot ni Nante na nasa ilalim ng gayuma ni Rita. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Dolores nang sabihin sa kanya ni Nante. Napailing na lamang siya habang walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha at pinapabawi niya kay Nante ang mga binitawang salita nito. Pwede ba, Dolores? Narinig mo naman ang mga sinabi ni Nante, di ba? Hindi ka na niya mahal, kaya umalis ka na. Akala niyo ba ay hahayaan ko na lang na maging masaya kayong dalawa? Kung magiging miserable ang buhay ko,
Isasama ko kayo. Kasal kami ni Nante at ipapakulong ko kayo. Dahil sa sinabing yun ni Dolores ay biglang kinabahan si Rita at hindi niya alam ang gagawin. Umalis na rin naman si Dolores kasama si Amang at inihatid na siya nito sa bahay. Magpakatatag ka lang, Dolores. Mukhang may kakaibang nangyari kay Nante. Narinig mo naman ang mga binitawan niyang salita, di ba? Parang hindi siya si Nante kung magsalita. Alam kong may mali eh. Kung tama ang hula ko, baka nagayuman ni Rita ang asawa mo. Yun ang ginagawa ng mga taong desperada upang mapasa kanya ang taong nagugustuhan niya. Maaaring tama ang naiisip mo, Amang. Kasi kagabi, naging kakaiba bigla ang kinikilos niya. Hindi naman siya ganun eh. Kaya nakakapagtaka nga talaga. May alam akong pwede makatulong kay Nante. Ang kanyang lolo Kanor na antingero. Isang magaling na albularyo yon. Kaya niyang gumamot ng mga nakulam, na barang, at kahit ang mga malalang sakit. Pero hindi ko alam kung kaya niyang mag-alis ng bisa ng gayuma. Kung kaya niyang maggamot ng nabarang, sigurado kung kaya niya rin mag-alis ng bisa ng gayuma. Umasa kang makakabalik sa iyong asawa mo at muli siyang babalik sa katinuan. Tumango-tango naman si Dolores at nagpasalamat kay Amang hanggang sa makarating na nga sila sa bahay. Laking gulat ni Dolores nang makita niyang may bisita na kanina pang naghihintay sa kanya. Lolo Kanor, ikaw nga. Tamang-tama po ang pagdating niyo. Kanina pa ako nandito. Kung ako lamang ay puno, ay baka nagkaroon na ako ng ugat. Nasaan ang iyong asawa? Yun na nga po ang problema, Lolo Kanor. Nang ibang bahay na po ang apo mo. Mukhang nagayuma po siya ng isang higad. Tugon ni Dolores na medyo tinawanan pa ni Kanor. Higad baka mo? Abay, Makati yun ha. Lagyan mo ng suka. Tanggal ang katinoon. Tumawa lang ito. May pagkapilyo at palabiro si Mang Kanor. Pero isa itong napakahusay na albularyo. Marami na rin itong nakalabang mga aswang na may kakayahang mangulam, maging ang mga mambabarang. Kaya nga ako na parito ay dahil nararamdaman kong may nangyaring kakaiba sa aking pinakamamahal na apo. Napakagaling mo talaga, Lo. Naramdaman mo talaga yon. Bawiin po natin ang asawa ko kay Rita. Kaya po bang alisin ang bisa ng gayuma? Kung nagagayuma nga ba siya? Oo naman na po. Kayang-kaya ko yon. Kaya ko ring alisin ang pagiging higad ng gumawa ng gayuma sa apo ko. Napangiti naman ng matamis si Dolores at nagtugo na sila sa bahay ni Rita. Kaya amang ulit siya sumakay, pero sa pagkakataong yon ay kasama na niya ang kanilang anak ni Nante. Laking gulat ni Nante nang makita niya ang kanyang lolo Kanor kasama ang kanyang anak at si Dolores. Lolo Kanor, anong ginagawa niyo po rito? Halika na, apo ko. Umuwi ka na sa inyo. Hindi ito ang pamilya mo. Hindi dapat ang babaeng yan na sinasamahan mo. Nasa ilalim ka ng panggagayuman ng babaeng yan. Gumising ka, apo ko. Pwede po ba? Hayaan niyo na kaming maging masaya, no? Hindi ko siya kinayuma. Sadyang mahal lang namin ang isa't isa. Hindi siya sasama sa inyo. Sigaw ni Rita. Ngunit tinawanan lamang siya ni Mang Kanor. Ano ka mo? Hayaan ko kayong maging masaya. Iha, ikaw lang ang masaya at hindi ang aking apo. Ginayuma mo lamang siya kung kaya't nagkakaganyan siya. Huwag ka nang magsinungaling pa dahil nararamdaman ko. Iuuwi ko ang apo ko sa ayaw at sa gusto mo. At kung makikipagpilitan ka sa akin, kaya kong paralisahin ang katawan mo. Hindi mo ko kakayanin. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang manlaban pa at isuko mo sa amin si Nante. Napalunok na lamang si Rita sa sariling laway. Alam niyang wala siyang laban,
lalo't wala naman siyang kapangyarihan dahil isa lang siyang pangkaraniwang tao na natuto lamang manggayuma dahil kay Alma. Sinabi nga niya kay Nante na sumama na ito kina Dolores, ngunit si Nante ay ayaw pumayag at nagmamakaawa ito na wag siyang ibibigay kina Dolores. Kapag tumagal ang gayuma na yan, Apo, ay maaari kang mapahamak. Maaari mo ikabatayan. Kaya aalisin ko ang bisa ng gayuma. Sa pilitan nga nilang kinuha si Renante, ngunit nagpupumiglas ito. Pero hindi kaya ni Nante ang kakaibang lakas ng kanyang lolo Canor na isang albularyong antingero. Nang maiuwi nga nila si Nante, ay nanghingi ng isang basong tubig si Mang Canor kay Dolores at may mga ibinulong itong mga salita ng paulit-ulit. At siya nitong ipinainom kay Nante. Noong una ay ayaw ni Nante na inumin ang tubig na yon, pero hindi siya nanalo ng patigasan kay Mang Canor, kaya wala siyang nagawa kundi ang inumin ang tubig na yon. Pagkainom nga ni Nante ng tubig mula sa baso, ay bigla itong nawalan ng malay. Binuhat ito ni Canor at dinala sa higaan. Hayaan lang natin siyang matulog ng mahimbing at maghintay lamang tayo ng ilang sandali. Mawawala na rin ang bisa ng gayuma ni Rita. Tunay na makapangyarihan talagang pag-ibig dahil kayang gumawa ng desisyon ng isang taong desperada na mapasa kanya ang kanyang iniibig. Sa una lamang maganda ang epekto ng gayuma sa taong ginayuma. Ngunit kapag nagtagal, ay maaari itong ikapahamak ng taong ginayuma mo. Kaya maling-mali ang ginawa ni Rita. Matagal na raw pong inaakit ni Rita ang asawa ko. Pero hindi ko mahagat si Nante sa mga pangaakit niya. Kaya humantong na siya sa ganito na kinailangan na niyang gayumahin si Nante. Totoo po yan, Mang Canor. Ilang beses niyang iniwasan si Rita dahil mahal na mahal niya si Dolores. Kaya lahat po kami nagtaka nung bigla na lamang lumapit si Nante kay Rita at niyakap ito ng mahigpit. Ilang sandali nga lang ang lumipas at dumilat na rin ang mga mata ni Renante at wala siyang maalala sa mga nangyari. Ipinaliwanag naman ni Dolores sa kanya ang mga nangyari at maging siya nga ay nagulat sa kanyang mga nalaman. Patawarin mo ako, mahal. Hindi ko alam ang mga ginagawa ko. Hindi kita gustong saktan. Alam mo yan, dahil mahal na mahal kita. Naunawaan ko, mahal ko. Ginayuma ka lamang ni Rita kaya nagawa mo yon. At ngayong ayos ka na, dahil sa tulong ni Lolo Canor, ay sobrang saya ko. Ako rin, mahal. Lolo Canor, maraming salamat. Mabuti na lang at nandyan ka. Mabuti't dumating ka. Dahil kung hindi, ay baka tuloy na nasirang pamilya ko dahil kay Rita. Ay walang anuman, Apo ko. Kaya nga pala ako nagpunta dito. Ay may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano po yun, Lo? Sinabi naman ni Canor na dapat ay silang dalawa lamang ni Nante ang mag-usap. Kaya't nagpaiwan sila sa loob ng kwarto. At lumabas naman si Dolores, Dana at Amang. Nang makalabas na nga sila, ay sinabi na ni Canor ang totoong pakay niya kay Nante. Apo, kaya ako na parito ay para sabihin sa iyong ipapabana ko na ang aking antig-antig sa iyo. Gusto ko nang huminto sa panggagamot at ikaw lang naman ang pwede kong pamanahan nito dahil ikaw lang ang nag-iisa kong apo. Sigurado po ba kayo dyan, Lo? E di mawawalan ka na po ng kapangyarihan na nagbumula sa anting-anting na yan. Hayos lang ako, Apo. Matanda na ako at gusto ko nang mamuhay ng normal. Nararapat din na manahin mo ito upang may pangontra ka na rin sa gayuma. Dahil pwedeng ulitin yon ni Rita. Kaya tanggapin mo na ito at huwag mong tatanggihan. Ngunit ang bilin ko sa iyo ay huwag mo itong gagamitin sa kasamaan upang manatiling may bisa ang kapangyarihan nitong taglay at kailangan niya ng laging uorasyonan. Ituturo ko sa iyo kung paano. Basta't tanggapin mo lamang ito, Apo.
Opo, Lolo. Tatanggapin ko po yan. Maraming salamat po. Hindi ko talaga tatanggihan dahil kapag nasa akin na yan, mapoproteksyonan ko ng sarili ko, maging ang pamilya ko. Tumango-tango naman si Canor bilang pagtugon. Pakaingatan mo ito, Apo. Opo, Lolo. Ipinapangako ko po. Hinubad na nga ni Canor ang anting-anting at ito'y ikinuwintas kay Nante. Pagkatapos ay itinuro na niya ang mga ritual na kailangan para sa anting-anting upang manatili itong maging malakas. Samantala, nagpaalam naman si Amang kay Dolores dahil lumalalim na ang gabi. Nagpasalamat muli si Dolores at sinabi naman ni Amang na walang anuman at handa siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Ilang minuto nga lang ang lumipas at lumabas na rin ng kwarto ang maglolo. Doon na nga nagpalipas ng gabi si Canor at maaga din itong umalis kinabukasan. Nagpahinga muna ng ilang araw sa pagtitinda ng isda si Nante dahil na rin sa nangyaring gulo sa kanila ni Rita. Nagbigay din naman ng pera si Canor kay Dolores kaya naman may pinanggagastos sila. Nang bumalik si Nante sa palengke ay wala na doon si Rita. Marahil ay nahihiya na itong magpakita dahil sa nangyari. Pero para kay Nante ay mas mabuti na yon na hindi na sila magkita ni Rita para wala na ring gulo. Ngunit ang buong akala ni Nante ay tuluyan ng mananahimik si Rita. Ngunit may masama pa pala itong binabalak at mas malala pa sa gayuma. Muli kasing nagtungo si Rita sa kanyang tiyahin na nagturo sa kanya sa panggagayuma. Ano na naman yon, Rita? Nananahimik na ako. Hindi ba tumalabang gayuma? Kung ganon, hayaan mo na. Tumalabang gayuma, Tia Alma. Kaso, may epal nga lang. Ang lolo ni Nante. Malakas siya. Albularyo yata ang matandang yun eh. Yun naman pala eh. E di hayaan mo na. Tigilan mo na, Rita. Isa pa'y, nagbago na ako. Tulungan mo ako, Tia. Pangako ko. Ito na ang huling paghingi ko ng tulong. Parang awa mo na. Pagsusumamo ni Rita sa kanyang tiyahin. Ano bang tulong ang kailangan mo? Gusto kong barangin mo si Nante. Dahil kung hindi lang din naman siya mawapa sa akin, ay mainam pang mawala na lang siya kaysa sa Dolores sa makinabang sa kanya. Nasisiraan ka na ba ng bait, Rita? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa iyo? Nagbagong buhay na ako. Ayoko nang mambara ngayon. Alam mo namang dahil sa pambabarang ko nanganib ang buhay ko at namatay ang kaisa-isa kong anak. Kaya patawarin mo ako, Rita. Hindi kita mapagbibigyan sa hinihiling mo sa akin. Matagal ko nang tinalikuran ang masama kong gawa. Anong klase kang tiyahin? Yun na nga lang huli kong pakiusap sa iyo Hindi mo pa mapagbigyan? Sandaling nag-isip si Alma at bahagyang tumalikod kay Rita. At bago siya muling humarap, ay nagpakawala muna siya ng malalim na buntong hininga. At sinabi niyang pumapayag na siya. Kailangan lamang niya ng kahit na anong pagmamay-ari ni Nante upang maisagawa ang pambabarang. Ngunit nakahanda na pala si Rita sa bagay na yan dahil dala niya ang hinubad na damit ni Nante nung ito'y tumuloy sa bahay nila. Iniabot ni Rita kay Alma ang damit ni Nante at sinabi niyang pahirapan ng husto si Nante na tinanguan lamang ni Alma at saka ito pumasok sa loob ng kwarto upang isagawa na ang ritual para sa pambabarang. Ngunit kaagad na lumabas si Alma at may masamang balita kay Rita. Hindi ko kayang barangin ang lalaking iniibig mo, Rita. May pangontra siya. Napakalakas. Ano? Imposible yung sinasabi mo. Paano naman naging malakas si Nante? Nagawa ko nga siyang gayumahin. Ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga. Nagsasabi ako ng totoo, Rita. Hindi ko talaga kayang labanan kung anuman ang pumoprotekta kay Nante. Dahil kapag ipinilit ko, ay sa akin babalik ang barang. Ako
ang mahihirapan. Wala nang nagawa pa si Rita kundi ang umalis sa kabundukan kung saan naninirahan si Alma. Kaya naman nakaisip siya ng plano. Nagtungo siya sa bahay nila Nante at sakto naman na naabutan niya doon si Dolores na nagsasampay ng mga nilabhan nito. At ang anak naman nila Dolores na si Dana ay naglalaro. Nang mapansin siya ni Dolores ay kaagad siyang ngumiti rito. Anong ginagawa mo rito, babaeng higad? Wala dito ang asawa ko. Kung pwede lang huwag ka namang gulo pa sa buhay namin. Dolores, hindi ako nagpunta rito upang makipag-away sa'yo. Naparito ako dahil gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Alam kong napakalaki ng problemang idinulot ko sa inyo mag-asawa. Nagsisisi na ako. Patawarin mo ako, Dolores. Kunwaring paghingi ng tawad ni Rita. At dahil malambot ang puso ni Dolores ay nauto siya ni Rita. Tinanong siya ni Rita kung maaari ba siya nitong yakapin. Kaagad namang tumango si Dolores. May ibibigay pala ako sa iyong kwintas. Dahil pinapatawad mo na ako'y ibibigay ko to sa iyo. Tanda ng aking pasasalamat at pakipagkaibigan. Akong may gawa nito. Sana'y magustuhan mo. Ibinigay nga ni Rita ang kwintas at siya na mismo ang nagsuot nito kay Dolores. At ang dating kwintas ni Dolores ay kinuha niya at sinabing sa kanya na yon para may remembrance. Pumayag naman si Dolores at mabilis na nagtiwala. Nangako pa si Rita na lalayuan na niya si Nante. Kinabukasan ay bumalik si Rita kay Alma. Dala ang kwintas ni Dolores. Dahil si Dolores na lamang ang ipapabarang niya. Tuluyan nang nalamon ng kasamaan ang puso ni Rita. Walang nagawa si Alma kundi ang sundin ng kanyang pamangkin. Sa pamamagitan ng kwintas ni Dolores ay mababarang niya ito. Paulit-ulit niyang binibigkas ang mga salitang hindi maunawaan ni Rita. Kasabay nito ang paghangin ng napakalakas at naglabasan ang mga insekto na siyang tutungo kay Dolores. Maraming salamat, Tia Alma. Sabi na't hindi mo ko matitiis dahil ako ang tunay mong anak. Dahil ang namatay na sanggol noon ay yun ang tunay na anak nila nanay. Pinagpalit mo kami, di ba? Para maging ligtas ako. Sinabi mo yung kay nanay bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Gulat naman si Alma dahil hindi niya alam na alam pala ni Rita ang tungkol doon. Humingi siya ng tawad kay Rita dahil sa paglihim niya ng katotohanan. Ngunit mapapatawad lamang daw siya ni Rita kapag namatay na si Dolores. Alam ni Alma na mali ang pinapagawa ni Rita, ngunit hindi siya makatanggi dito. Mamayang 3:00 ulit ang susunod na ritual, Rita. Magkakasakit si Dolores na walang sinumang doktor ang makakagamot, kundi ang magaling na albularyo lamang. Ibig sabihin, may posibilidad na gumaling si Dolores? Kung ganon, galingan mo! Nagising na lamang si Dolores ng 3:00 ng madaling araw dahil sa matinding pananakit ng kanyang sikmura maging ang kanyang balakang. Ngunit nang magtungo siya sa CR, ay nahihirapan siyang umihi kaya labis ang pag-aalala ni Nante. Kinabukasan ay nagtungo na sila sa doktor upang magpa-check up sa pag-aakalang may UTI lamang si Dolores. Ngunit wala namang makita ang doktor na sakit ni Dolores. Kaya naman umuwi na lamang sila. Ngunit ganoon pa rin ang nararamdaman ni Dolores. Masakit pa rin ang kanyang sikmura at balakang. Pagsapit nga muli ng 3:00 ng madaling araw, ay napansin ni Nante na may umaaligid na mga bangaw. At nakita niyang sa butas ng tenga ni Dolores ay may lumabas din na bangaw. Doon na siya nagtaka at napaisip na baka biktima na ng barang ang kanyang asawa. Bigla ring nagising si Dolores at sumuka na ito at nahihilo raw. Laking gulat ni Nante nang makitang
may kasamang mga buhangin at bangaw ang isinuka ni Dolores. Doon lamang niya naalala na may anting-anting nga pala siya, ngunit hindi niya alam kung paano ito gamitin sa pamamagitan ng panggagamot. Kaya naman, hinintay na nilang mag-umaga at dinala na niya si Dolores sa kanyang lolo Canor. Ngunit isang masamang balita ang sumalubong sa kanila dahil ang kanyang lolo Canor ay natagpuan na lamang nila na wala ng buhay sa bahay nito. Hindi na malaman ni Nante kung ano ang gagawin. Patong-patong na pagsubok ang pinagdadaanan niya ngayon. Ang pahingang nais pala ng kanyang lolo nang ipamana sa kanya ang anting-anting nito ay pahingang magpakailanman. Inayos ni Nante ang burol ni Mang Canor at habang nakaburol ang matandang albularyo ay doon muna sila pansamantalang tumira. Habang nakatingin siya sa kabaong ng kanyang lolo Canor ay hawak niya ang kanyang anting-anting at dahil hindi na niya kayang pigilan ng kanyang antok ay nahiga na muna siya sa upuang mahaba na gawa sa kawayan. At doon nga ay nakatulog siya at nanaginip. Napanaginipan niya ang kanyang lolo Canor na nagpapaalam ito sa kanya at sinabi nito sa panaginip na gamitin ang anting-anting upang makontra ang pambabarang kay Dolores at sa kanyang panaginip nga ay itinuro ni Mang Canor ang mga dapat gawin. Pagkatapos nun ay bigla ring bumukas ang kanyang mga mata. Napakalakas ng kabog ng kanyang dibdib nang siya ay magising. Kaagad niyang hinanap ang kanyang asawa upang gawin ang sinabi sa kanya ni Mang Canor sa panaginip. Nagkulong sila sa kwarto at nagdasal si Nante at may mga binanggit na ritual. Itinapat ni Nante ang kanyang dalawang daliri sa sikmura ni Dolores at bigla itong napahiyaw at nag-iba ang boses. Boses matanda nga ito at yun ay si Alma. Tigilan mo ang asawa ko kung ayaw mong sumunod ka sa lolo ko. Alisin mo ang barang kay Dolores ngayon din. Mambabarang! Aray! Alisin ko ang barang! Huwag mo lang ako sasaktan! Sigaw nito dahil nasasaktan ito sa ginagawa ni Nante. Nanatiling nakatutok ang daliri ni Nante sa sikmura ni Dolores. Pawis na rin ito at hirap na hirap. Hindi ka na masasaktan kung hindi mo nababarangin ang asawa ko. Anong pangalan mo? Alma! Alma ang pangalan ko! Aray! Tama na! Parang mo na! Anong nagawang kasalanan sa'yo ng asawa ko para barangin mo siya? Sagot! Wala siyang kasalanan sa akin. Ang anak ko ang nagpabarang sa kanya dahil sa galit. Patawarin niyo kami. Sinong anak mo? Ayoko sabihin dahil ayoko siyang mapahamak. Poprotektahan mo pa. Tutuluyan na talaga kita. Wag, sasabihin ko na. Naguhumiyaw nga ito sa sakit matapos ilagay ni Nante sa leeg ni Dolores ang dalawang daliri niya. Sino nga? Si Rita ba? Ngunit hindi kaya ni Alma na sabihin na si Rita ang nag-utos sa kanya na barangin si Dolores. Hindi niya kayang ipahamak ang kanyang anak. Naghuhumiyaw na lamang siya, ngunit hindi niya talaga kayang ilaglag ang kanyang anak. Ayaw mo talagang magsalita. Sige, tutuluyan na kita. Sige, tuluyan mo na ako. Total, wala nang saysay ang buhay ko. Kabubuhian ako ng aking anak dahil hindi ko nagawa ang pinapagawa niya. Mas masakit ang kabuhian ka ng sarili mong anak kaysa ang mamatay ng biglaan. Kaya sige, patayin mo na ako. Naantig ang kalooban ni Nante dahil doon at nakukonsensya naman siyang patayin ang sumasalbahe sa kanyang mahal na asawa. Ngunit batid niyang kapag binuhay pa niya ito
ay maaaring barangin muli nito si Dolores. Pero sa kabilang banda, kung gawin man ulit ito ni Alma, ay kaya naman niyang labanan ito. Sige, dahil pareho tayong magulang, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Hindi kita papatayin sa ngayon, pero sa oras na ulitin mo ang pagpapahirap sa asawa ko, ay tutuluyan na talaga kita. Sige, hindi ko na siya gagalawin pa. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon na muling magbago. Sa totoo lang, tinalikuran ko na talaga ang pambabarang. Pero dahil sa anak ko'y ginawa kong muli. Patawarin niyo ako. Aalisin ko na. Bitawan mo ko. Nang ialis nga ni Nante ang daliri niya sa liig ni Dolores, ay biglang nanghina si Dolores, ngunit nawala na ang sakit sa sikmura nito. Magaling ka na, mahal ko. Hindi ka nasasaktan pa ng mambabarang na yon. Nandito lang ako lagi para sa iyo, sa inyo ng anak natin. Sabay yakap ni Renante kay Dolores at hinalikan niya ito sa noo. Saka sila lumabas ng kwarto. Mas lalong ang nalungkot si Renante sa araw ng libing ng kanyang lolo Canor. Nagawian na ang mga nakipaglibing, pero naiwan sila Renante sa sementeryo sa puntod ni Canor. Lo, paalam na po. Mamimiss ka po namin. Walang araw na hindi kita maalala. Ikaw lang ang nawala pero hindi ang masasayang alaala nating dalawa. Dahil nakaukit ito sa aking puso't isipan. Ikaw ang nag-aalaga sa akin mula pagkabata hanggang sa sabay na nawala sila nanay at tatay dahil sa aksidente. Ngayon alam ko na kung bakit ipinamana mo sa akin itong anting-anting mo. Dahil alam mong mawawala ka na. Ipinapangako ko sa iyo, naiingatan ko itong pamana mo, kagaya ng pag-iingat mo dito sa napakahabang panahon. Ipagpapatuloy ko rin ang mga nasimulan mo. Lalabanan ko ang mga mangkukulam at mambabarang. Pangako ko yan, Lo. Maraming salamat sa lahat, Lolo Canor. Saka tumayo si Nante at inakbayan niya si Dolores. Maging si Dolores nga ay nagpaalam na rin kay Canor at maya-maya lang ay nilisan na nila ang sementeryo. Nang makabalik na sila sa bahay nila, ay pinuntahan ni Renante si Rita upang alamin dito ang katotohanan na kung siya nga ba ang nagpabarang kay Dolores. Naabutan niyang naglilinis ito ng bahay at nang matanawan siya nito ay takot na takot ang dalaga. Nante, anong ginagawa mo rito? May gusto lamang ako malaman, Rita. At gusto ko manggaling mismo sa iyong katotohanan. Sino nagpabarang kay Dolores? Ikaw ba? Mahinang tanong ni Nante, ngunit madiin. Hindi ako. Wala akong kinalaman dyan, Nante. Maniwala ka. Umamin ka na. Kilala mo si Alma, di ba? Siya ang nanay mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ka niya inilaglag. Kahit nasasaktan at nahihirapan siya'y pinili niyang pagtakpan ka. Walang ginawang masama sa iyong asawa ko, Rita, para ipabarang mo siya. Patawarin mo ako, Nante. Masyado ako nasaktan eh. Pero kung parurusahan mo ako, tatanggapin ko. Pero wag mo sasaktan ang totoo kong ina. Lalo na ang kapatid ko. Ako ang may kasalanan sa inyo ni Dolores. Kaya ako na lang ang saktan mo. Wala akong sinabing sasaktan kita o ang nanay at ang kapatid mo. Ang nais ko lang naman ay umamin ka sa kasalanan mo at mangako kang hindi mo na uulitin ang mga bagay na yon. Alam mo, maganda ka. Maraming nagkakagusto sa'yo. Kaya tigilan mo na magmahal ng may asawa na. Tsaka ang hanapin mo ay binata para wala kang masirang pamilya. Oo, Nante. Maraming salamat. Napakabuti mo talaga. Salamat at hindi mo pinatay ang nanay ko. Pasabi ng kay Dolores na humihingi ako ng tawad sa kanya. Napakalaki na kasalanan ko sa inyo. Hindi na ako manggugulo pa sa inyo. Tinupad nga ni Rita ang ipinangako niya kay Nante na hindi na siya manggugulo. Nabalitaan na nga lang ni Nante na ikinasal na si Rita.
Nakahanap na rin ito ng lalaking mamahalin siya habang buhay nang hindi ginagamitan ng gayuma. Maraming natutunan si Rita sa mga nangyari, sa mga maling desisyon na ginawa niya. Si Renante naman ay nag-uumpisa ng manggamot dahil alam ng ibang tao na apo siya ng magaling na albularyo na si Mang Kanor, ay sa kanya na rin nagpapagamot ang ibang may sakit, lalo na ang mga napaparang. Si Renante nga ay nagpatuloy nang nasimulan ng namayapa ng Lolo Kanor. 1 taon pa ang lumipas at mas lalong nakilala si Nante bilang antingerong albularyo. Maaga pa lamang ay marami nang nakapilang magpapagamot sa kanya. Hindi siya nagpapabayad kagaya ng kanyang lolo. Pero kapag may nag-aabot sa kanya ng mga gulay, prutas at karne, ay tinatanggap na niya ito. Hindi na rin gaanong nakakapagtinda ng isda si Renante dahil sa pagiging abala niya sa panggagamot. Isang gabi ay may nagpunta sa kanyang mag-ina. Ayon sa ina ng dalaga, ay biktima ang kanyang anak ng barang dahil nagsusuka ito ng mga insekto at mga maliliit na mga bato. May mga dumadapo rin daw na langaw o di kaya ay bangaw. Sa pamamagitan ng pagtapat ni Nante sa parehong hiniliit ng dalaga, ay napatunayan niyang binabarang nga ito. Nakausap ni Nante ang bumabarang sa dalaga, ngunit matindi ang inggit nito at gusto talaga niyang patayin ang dalaga. Kaya wala nang pagpipilian pa si Nante. Tuluyan na niyang tinapos ang buhay ng mambabarang na sumasalbahe sa dalaga. Nang mawala na ang barang, ay paulit-ulit na nagpasalamat ang mag-ina at nag-alok ng malaking halaga. Tinanggihan yun ni Nante, ngunit iniabot yun ng ginang kay Dana na tinanggap naman ng bata, kaya hindi na nakatanggi pa si Renante. Kinagabihan ay tumabi si Dolores sa kanya habang nakaupo sa upuan niya sa salas upang sabihin ang napakagandang balita. "Kakaibang ngiti ng mahal ko ah. Mukhang may sasabihin ka sa akin ah. Ano ba yun, mahal ko?" Si Dana kasi, Nante. Magiging ate na siya." Masayang sambit ni Dolores. Ang ibig mo bang sabihin ay buntis ka? Magkakaroon na ng kapatid si Dana? Magiging dalawa na ang anghel natin? Masayang ang tanong ni Renante. Oo, mahal ko. Buntis nga ako. Dahil sa labis na tuwa at galak ni Renante, ay niyakap niya ng mahigpit si Dolores. Napakasaya niya dahil muli siyang nabiyayaan ng anak. Mas lalong ang naingganyong manggamot si Renante. At sa loob ng 9 na buwan, ay isinilang na nga ni Dolores ang pangalawa nilang anak. At lalaki ito. Kaya pagdating ng panahon, ay may pamamanahan na siya ng kanyang anting-anting. Wakas.